Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pag-imprenta ng 50 milyong official ballots para sa halalan, sisimula na bukas ayon sa Smartmatic. Pero pag-imprenta ng training ballots para sa Board of Election Inspectors, nagkaberya kanina. Senador Panfilo Lacson, isasama na ng NBI sa Red Notice List ng Interpol. Paghahanap kay Lacson, nakatakdang itimbre sa mahigit 180 bansa. Mahigit 1,000 pamilya sa Caloocan City nawalan ng tirahan sa sunog na tumupok sa mahigit 300 kabahayan. Nagpakilalang dating sundalo, arestado matapos mag-counterflow sa EDSA at walang hapas na pagbabanggain ang may 20 kasalubong na sasakyan. Jerry Peñalosa at Bernabe Concepcion handang-handa ng idepensa ang kanilang corona sa Pinoy Power 3 sa Las Vegas. At tampok ang sabayang pagsasayaw ng may 1,000 folk dancers para sa 15 minutong Tinikling Showdown. Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila, ito ang TV Patrol Linggo! Magandang gabi, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Ngayong araw ang idineklarang petsa ng COMELEC para sa pagsisimula ng pag-imprenta ng 50 milyong opisyal na balota para sa halalan. Ito'y matapos maudlot ng 2 beses. Pero nampuntahan ng ABS-CBN News Team ang National Printing Office kanina. Sa halip na official ballots, training ballots pa lamang pala ang hinahabol na mag-imprenta. Nagpapatrol si Ian Ambrosio. Pagdating ng news team sa National Printing Office bago magtanghali, umaandar na ang mga makina sa pag-iimprenta ng mga balota. Sabi ng COMELEC ngayon daw ang pag-iimprenta ng mga official ballots para sa halalan, matapos ma-reset ng 2 beses ang printing mula pa noong January 25. Pero pahintu-hintu pa ang makina na nagpuputol sa mga balota. We expect that there could be glitches, especially in the beginning, that needs to be ironed out. Pero pagsapit ng hapon, nilinaw ng Smartmatic na siya ring supplier ng ballot printing machines, hindi pa pala ito official ballots. Training ballots lang daw ito na gagamitin sa pagsasanay ng Board of Election Inspectors. Testing na rin daw ito para sa makinang taga-imprenta. Every time you change the length of the ballot you're printing, you have to adjust the equipment. And of course, there's a phase of testing and calibration. Pangako ng Smartmatic, masisimulan nila ang pag-imprenta ng mga opisyal na balota bago maghating gabi ngayon. Napunan naman ang mga poll watcher na may ilang panuntunan sa printing na hindi nasunod, gaya ng paglalagay ng CCTV sa loob ng printing office at bulletin board kung saan makikita ang update sa pag-iimprenta. So we could see and correct if there's any mistakes in the spelling of the names or if some candidates were left out. Hindi naman raw problema ito, sabi ng COMELEC, dahil balak ipaskil sa website nila ang talaan ng kandidato sa bawat distrito. Malapit na ang target ng COMELEC para sa pamamahagi ng mga official ballot sa buong bansa sa huling linggo ng Abril. Zian Ambrosio, Patrol ng Pilipino. Magsisimula na ho ang opisyal na kampanya ng mga tatakbo sa pambansang posisyon sa Martes at 9 ng Pebrero. Kaya ngayon pa lamang tila, mas lalo pang umigting ang iringan sa pagitan ng mga magkakalaban. Pinuntirya ng ilang kandidato ang mga nangunguna sa surveys. Hirit nila Senador Richard Gordon, Jambi Madrigal at Brother Eddie Villanueva. Pera lamang at pangalan ang dahilan kung bakit nangunguna sa surveys sina Senador Noynoy Aquino at Manny Villar. Binatikos din nila mga katunggali dahil sa hindi pagsipot sa forum ng Parish Pastoral Council on Responsible Voting. Huwag maniwala sa survey, dapat maniwala sa plataforma. Don't be swayed by rating, publicity, winnability, but investigate the qualifications of the candidates. Kung ang isang leader na naniniwala sa survey, takot siya gumawa ng tamang gawin sa tao. Takot siyang lumaban sa katarungan kung magiging unpopular siya.
Nagsalita na sa unang pagkakataon ang asawa ni dating Ambassador Eduardo Danding Cuangco na si Gretchen sa manoy sama ng loob nila sa pamangkin na si lakas CMD Presidential Bet Gilbert Teodoro. Ang dating Ambassador ay Chairman Emeritus ng Nationalist People's Coalition o NPC. Ayon kay Cuangco, nasaktan raw sila sa hindi man lamang pagpapaalam ni Teodoro nang umalis siya sa NPC at tumakbo bilang Pangulo sa ilalim ng Administration Party. Dagdag ni Cuangco, masakit daw ito para sa kanyang asawa na 9 na taong gumabay sa karera sa politika ni Teodoro sa ilalim ng NPC. Tumanggi naman ang kampo ni Teodoro na magkomento. May suportahan na siya sa mga nephew niya. Oh, anybody but Jibo. Anybody but. Hindi kontento ang mga election observers at watchdogs sa resulta ng ginanap na mock polls kahapon. Ayon sa kanila, kailangan tiyakin ng COMELEC na mapaplansya nito ang mga aberya kung ayaw nitong magkagulo o magkaroon ng failure of elections. Nagpapatrol, Joey Villarama. Imumungkahi ng PPCRV sa COMELEC na idagdag sa General Instructions o GI nito na payagan ng mga botanteng balikan at isaayos ang pagkakashade ng kanilang mga balota sakaling iluwa ito ng PCOS machine. Ang pagluwa ng mga balota dahil sa di maayos na pag-shade sa oval ang naging pangunahing problema sa ginawang mock polls kahapon. Ibibigay ko rin ng attention sa COMELEC so they can put it in the supplemental GI. Mag-i-issue pa ng supplemental eh. Kaya maganda itong mga pagkakataong ito, nakikita mo kung ano pang kailangan punuin. Bukod din sa naantalang pag-transmit sa KBP server, may iba pang punang ilang election observer. May mga marker na nawalan ng tinta. May mga balotang naipit habang pinapasok sa makina. At sa pagboto ng 50 piling botante sa mock polls, ubos na ang itinakdang 1 oras. Kung magiging ganito ang daloy ng botohan sa araw ng halalan, kalahati lang ng 1,000 botanteng nakarehistro sa bawat presinto ang makakaboto. Pawang mga guro o may alam sa computer din umanong piniling bumoto. I think another mock election should be held to really develop the confidence of the public. Hindi raw ito kumakatawan sa lipunan na iba-iba ang pag-unawa sa teknolohiya. May 3 buwan pa ang COMELEC para maplansya ang automated election system. Pero dahil may posibilidad na pumalya pa rin ang mga makina, voters education pa rin ang nakikitang solusyon para maisaayos ang halalan. Joey Villarama, Patrol ng Pilipino. Nawala ng tirahan na may git 1,000 pamilya sa sunog na lumamon sa may git 300 kabahayan sa lungsod ng Caloocan kagabi. Nagpapatrol, Weng Hidalgo. Pilit inaapula ng mga bombero ang nagngangalit na apoy na tumutupok sa mga kabahayang ito sa Samson Road, Caloocan City. Pasado 6:00 kagabi nagsimula ang sunog at umabot ito sa general alarm. Reklamo ng mga residente, hindi umano rumisponde agad ng mga bombero gayong nasa tapat lang nila ang Caloocan Fire Station. Yung bombero dyan, unang-una namin, tinawag, di pumunta. Dapat hindi yan kakalat ng ganyan eh. Ayon naman sa Bureau of Fire Protection, nagka-problema sa trapiko at tubig dahil kagagaling lang din ng mga bombero sa isa pang sunog sa EDSA Caloocan. Nag-lock na yung mga sasakyan natin, mga truck natin. Walang mga tubig, wala tayong abante, walang atras. Barado yung ating pagpasok ng mga fire trucks. Nagkabuhol-buhol kami sa sikip ng daanan namin kaya karamihan sa amin dito walang naligtas. Ayon sa inisyal na investigasyon ng BFP, sa bahay ng isang Virgilio Corsino nagsimula ang sunog at may kinalaman nito sa pagnanakaw ng kuryente. Pansamantala munang nanatili sa istasyon ng bombero at pulis sa mga nasunugan hanggang maisaayos ang kanilang malilipatan. Weng Hidalgo, Patrol ng Pilipino. Susunod. Maghahanap kay Senador Panfilo Lacson nakatakdang itimbre sa mahigit 180 bansa. Lalaki nagpakilalang dating sundalo, arestado matapos pagbabanggain ang may 20 kasalubong na sasakyan sa EDSA. At Jerry Peñalosa at Bernabe Concepcion, handang-handa ng idepensa ang kanilang korona sa Las Vegas. Yan sa pagbabalik ng TV Patrol Linggo. Kasabay ng paglalagay kay Senador Panfilo Lacson sa red notice list ng Interpol, ipapakalat na rin ng NBI ang mga impormasyon tungkol kay Lacson sa halos 200 bansa para sa pag-aresto sa kanya kaugnay sa Dacer Cordito double murder case. Nagpapatrol, Cecil Lardizaban.
Noong Biyernes inanunsyo na nasa red notice list na si Senador Panfilo Lacson. Listahan ito ng mga taong pinaghahanap ng batas at hindi matukoy kung saang bansang nagtatago. Ayon sa MDI, sa loob ng linggong ito, makukumpleto na ang pag-upload ng impormasyon tungkol kay Lacson sa computer network ng may higit 180 bansa na nakikipagtulungan sa NBI Interpol. May proseso po yan sa paglalagay ng red notice. Meron namang ibang mga requirements pa, tulad ng yung kanyang latest picture, yung warrant of arrest. Biyernes nang inihain ang warrant of arrest kay Lacson matapos iturong pangunahing akusado sa pagpatay sa Pierre na si Bubi Dacer at driver nitong si Emmanuel Corbito. Iba-iba naman ang reaksyon ng ilang presidential candidates sa pagtugis ng gobyerno kay Lacson. That means may tinatago siya. Flight is a sign of guilt. This is purely political persecution. Ipinauubayan naman sa batas ni na dating Pangulong Joseph Estrada at brother Eddie Villanueva ang kasong kinakaharap ni Lacson. Cecil Ardizabal, Patrol ng Pilipino. Arestado ang isang lalaki matapos mag-counterflow sa EDSA at walang habas na pinagbabangga ang may 20 kasalubong na sasakyan. Nagawa raw niya ito dahil sa inis ng maipit sa matinding trapiko. Exclusive magpapatrol, Abner Mercado. Nagkabuhol-buhol ang trapiko kahapon sa harap ng EDSA Shrine. Ang dahilan, nag-counterflow ang isang Isuzu Crosswind at pinagbabangga ang may 22 sasakyan dito sa northbound lane ng EDSA. Ang resulta, sugatan ang maraming motorista. Mula pa Mega Mall, nang babangga na yon. So, umabot na dito sa may White Plains. Lahat ng... hindi. Probably psychopath yun dahil no normal person can do that. Inaresto ng mga traffic enforcer ang nagmamaneho ng Isuzu na si Tomas Ham Kahawa na sugatan din. Hindi ako maliw. Yes! Katwiran ni Ham Kahawa na nagpakilalang dating sundalo na pundi siya ng maipit sa matinding traffic habang papunta sa krame. Ba't mo sinagasaan yung mga karamihan ng kasaya? Paharang-harang sila eh. Paharang-harang, saan? Dumagsa naman sa presinto ang mga nagreklamo kay Ham Kahawan, si Anthony Bowan na nakabrace pa ang leeg, bunga ng aksidente. Tapos nung binangga niya kami, mayroon lumalapit ng 2 MMDA. Tinakbuhan niya. Binangga niya pa isa yung motorsiklo. Hindi hinabol namin ngayon. Nung pinagdaw namin sa Mega Mall, ayaw tumigil. Tumidiretso ng flyover ng Ortigas. At doon namin inabutan gawa ng traffic. Dito na muna sa Kampo Karingal, ikukulong si Ham Kahawan habang inihahanda ang mga kasong isasampa laban sa kanya. Abner Mercado, Patrol ng Pilipino. Nagprotesta sa Camp Kapinpin sa Tanay Rizal ang ilang kaanak ng 43 health workers na inaresto dahil hinihinalang NPA sila. Plano nilang magsumbong bukas sa Korte Suprema. Nagpapatrol Cecil Ardizabal. Emosyonal ang asawa at mga anak ni Dr. Alexis Montes nang malamang isa siya sa 43 inaresto ng PNP at AFP habang sumasailalim sa health training sa Morong Rizal kahapon. Walang ginawang mali yung tatay ko buong buhay niya. Ikakain na lang ang pamilya, ibibigay ko sa ibang tao. Wala siyang hinihinging kapalit. Wala talaga, as in wala. Kaya masakit na ginanyan sila. Sinubukan ni Jegs na pumasok kahapon sa Camp Kapinpin para makita ang asawang si Dr. Mary Mia, isa sa mga inaresto, pero bigo siya. Hindi kami binahintulutan na makita at pinaghintay kami ng napakatagal. Bukod doon, pinagkukunan kami ng video at ng litrato. Panapanahon, lumalapit sa amin yung mga hindi naka-uniformado, walang nameplate. Kasama ng iba pang mga kaanak ng mga inaresto, tumulak sila sa Tanay Rizal para iprotesta ang isinasagawang pang-aaresto. Pinilit makapasok sa loob ng kampo ang mga pamilya ng health workers kasama ng kanilang mga abogado. Kung government natin kung ganun kapraning, wag naman sana nilang idamay ang kung sino-sino. Bukas hihilingi ng mga kaanak sa Korte Suprema na palayain ang kanilang mga mahal sa buhay. Ayon sa mga otoridad, mananatili dito sa Camp Kapinpin hanggang sa mga susunod na araw ang mga naaresto habang sila raw ay iniimbestigahan. Cecil Ardizabal, Patrol ng Pilipino. 5 Pinoy boxers ang makipagbakbakan sa Valentine's Day sa Las Vegas, Nevada para sa Pinoy Power 3. Kumpiyansa ang kampo ni Jerry Peñalosa at Bernabe Concepcion na sila'y muling magkakampyon laban sa mga pambato ng Puerto Rico.
Nagpapatrol mula sa Los Angeles, California, Dayan Casiliejo. Nakuha na ni Jerry ang bilis at kondisyon na kailangan para talunin si Eric Morel sa bakbakan sa Valentine's Day sa Las Vegas, ang Pinoy Power 3. Pinagandaan ko dahil alam ko mabigat din na laban. So talagang ginapanis ko yung sarili ko dito sa gym. Sakripisyo lahat, dinaanan ko para lang 100% para sa laban. Umaasa si Coach Freddie Roach na muling makakabalik si Jerry bilang World Champion. Kumayo din sa training sa Wildcard Gym si Bernabe Concepcion kasama si Coach Buboy Fernandez para paghandaan ang bakbakan niya sa isang Puerto Rican din na si Mario Santiago sa Pinoy Power 3. Yung mga ginawa ko po ngayon, yung mga conditioning namin ni Kuya Buboy sa footwork, yung namin ng gusto. Pinag-improve namin. Tapos yung bilis ng suntok. Malaking tulong rin sa paghanda ni na Peñalosa at Concepcion ang suporta ni Manny Pacquiao na halos kasabay nilang nagpa-practice para sa laban naman kay Joshua Clottey. Napakahalaga para kina Peñalosa at Concepcion na magtagumpay sa bakbakan nila sa Pinoy Power 3. Bukod sa gusto nilang makabawi sa Puerto Rico, ang isang panalo ay magbibigay sa kanila ng inaasam na world title fight sa susunod na laban. Dayan Casiliejo, Patronang Pilipino, Los Angeles, California. Kapamilya, mapapanood ang laban ng live sa ABS-CBN sa darating na linggo po yan. At susunod, Tampok ang sabayang pagsasayaw ng may 1,000 folk dancers para sa 15 minutong tinikling showdown sa pagbabalik ng TV Patrol Linggo.